my immigration officer interview experience nung palabas na ako from Philippines to Singapore. Etong story time na to ay nangyari doon sa Clark International Airport. So, nung napunta na ako sa babaeng immigration officer, ang unang tinanong niya sa akin is your passport. And then, nung pinakita ko yung passport, nakita niya ata na hindi pa ako registered sa e-travel. So sabi niya, meron ka bang e-travel? Sabi ko, wala. Okay, mag-register ka muna, then bumalik ka dito. Pagkabigay sa akin ng passport ko, medyo ganito yung mukha ng immigration officer. And syempre, alam ko na yung meaning nun na parang, ang boba! Parang ganon. Syempre talagang napahiya ako, no? Kasi unang-una, it's my fault na bakit hindi ako nag-register sa e-travel website. And then, paglingon ko, meron din mga pinabalik na mag-register din sa e-travel website bago bumalik ulit sa immigration officer. So, pare-parehas kami, no? Kaya wag nyo akong gayahin na nagsusyunga-syungahan dun sa immigration. So, ang ginawa ko syempre, ginawa ko yung mga protocol, nag-sign up, nag-register ako dun sa e-travel, finilapan ko yung mga kailangang fill-upan, and then bumalik ulit ako sa immigration officer. Okay, so bumalik ako sa immigration officer at sinurrender ko ulit yung passport. And then, eto na yung tanong niya. What is your purpose sa Singapore? And then, ako naman, for leisure. And then, sabi niya, may I have your other government-issued ID? So, pinakita ko yung ID ko, yung PRC. And then, ito yung tanong niya. Are you currently employed sa public or private? Sabi ko, PDN, private duty. After kong sinabi na PDN, ang sabi niya sa akin, di ba yung mga PDN is tatawagin lang kayo pag kailangan, and then pag hindi, hindi. And then yung mga mode of payment is during that time lang. Hindi siya consistent. And then ang sabi ko lang naman is, yun lang. And then, after a few moments, binabrowse niya yung passport, and then tinatakan na niya, and then binigay na yung passport sa akin. Tapos tinignan ko yung facial expression niya, parang, ewan ko, naloka lang siguro sa akin. So, after that, happy ako at nakalusot ako sa wakas sa immigration. One reason kung bakit hindi na ako tinanong ng kung ano-ano or pinarequire is because kasama ko yung family ko na mag-fly doon sa Singapore. Kaya wala na masyadong tanong, and hindi ako yung principal na nag-book ng ticket. Ito yung actual na reaction ko after kong makalusot sa immigration. So, nakita niyo naman siguro na parang ganon. And sobrang saya ko kasi nakalusot ako. Yung iba, may mga